mga ganitong motor. Ito na yung future natin. So imagine niyo from this to this. Oo, mga tuds. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan. Your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the fucking hours it takes to get some power. Don't be fucking sour, take a cold shower. Scream until you're louder, work until you're prouder. And fuck all the doubters, they're just fucking downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. So ayan ano mga tuds, good day sa inyong lahat. So Archie Motovlog here. So ayan, meron na naman tayong bagong aalapawan na motor. So bago ito sa channel natin, syempre e-bike ito mga tuds, no. Ito naman mga tuds, H1 yung kanyang brand, no. Tapos kumbaga rebrand siya ng mga Keso na brand ng e-bike din, no. So alam naman natin yung mga ganyang brand maayos or matutulin, no. So testing natin for the views. So ayan ano mga tuds, syempre sistema ng mga e-bike, no, kumpara sa mga motor, syempre ang motor niya ay nakakabit na sa gulong. Ayan, no. Hindi katulad ng mga motor na or nung typical na combustion engine na andi dito pa yung makina. Ito yung makina niya na andi dito na, or dinamo na ito. Ayan, no. May iba't ibang klase or iba't ibang lakas din ng watts na pwedeng ikabit sa mga motor na ito, no. So dito syempre pagdating dito sa body na to, dito naman nakalagay yung battery. So isa-isahin muna natin kung ano ba yung ina-upgrade ni tropa dito. So shoutout nga pala sa owner, ayan, busy si Kim. Yan, shoutout. So upgraded na yung dito muna tayo sa wheels. Yeah, syempre upgraded na yung wheels niya. Naka by 12s. Tapos yung preno syempre naka Brembo na aftermarket, no mga tuds. Tapos naka ano din siya, naka suspension din na CNC din yung mags, no. Forma popormahan ako sa setup niya oh. Ganda mga tuds. CNC na mags, forge, ano bang nakasulat, naka forge. Tapos sukat niya ng gulong ay 110/70 by 12s sa harapan, no. So sa braking system niya syempre dual disc. Ibig sabihin harap at likod ay disc brake na. Ayan, no. Napakalapad ng gulay board, no. Syempre dito nakakabit yung nakakabit yung battery. So dito naman tayo sa likod. Ayan, ito na yung pinaka-motor niya. So dito para ma-upgrade nyo yung mga ganitong size or yung motor, syempre may iba't ibang sukat din yan ng hub. So yung hub niya, doon nakakabit yung pinaka-motor or dinamo ng pagka e-bike nito, no. So meron ding upgraded na may tinatawag na may mas maraming wire, mas mabilis, no mga tudes. So naka-suspension na din siya. Dalawa ba suspension? Dalawa ang suspension mga tudes sa likod. CNC din, napaka-forma oh. May mudguard din. Ang cute ng taillight niya, no mga tudes. Ayan, taillight niya ito. Yan. Pa-box, tapos ito yung flashers. Sa harapan naman, ayan oh. Ang cute din ng kanya, nakangiti sa iyo no. Nakangiti oh. Ito yung malinaw din siguro sa gabi ito kasi naka oh. Ano ba itsura niya? Naka projector headlamps na 3. So syempre sa pag-ooperate, ayan, ito yung susi niya. Ganyan lang, i-on mo. Ito yung on, tatakbo na yan. Ito yung mga modes niya dito sa mga pindutan. Ito yung patayan, buhayan ng ilaw. Ito yung modes 1, 2, 3.
no? Pag 1, syempre pinakamabagal. Ang 3 naman yung pinakamabilis. So kapag naka-on na yan ganyan, pwede mo nang gamitin, iikot na yung gulong niya. O, diba? Umiikot na. Cute eh. Tapos sa kabilang button naman, may hazard switch. Yun. May placer. Tapos may busina. Ganda busina. Tapos dito naman, high beam, low beam ng ilaw. Tapos sa pagbubukas naman, syempre, ng kanyang U-box, yan. Pag ganyan lang, oh. Bukas na yan. O, diba? Luang ng U-box. Ilan to? Siguro may 45 liters to, no? Yung U-box capacity nito. Pakalapad. Kaya lang, maiksi. Maiksi yung upuan niya. Kasi humaba yung lalagyanan ng battery niya, kaya nagaganyan, no? Kaya halimbawa kung may angkas ka, alanganin, close na close kayo pag may angkas ka. And then pang isahan tao lang din yata ito. Walang angkasan eh. Ay, dito nakatapak, syempre. Tatapak yung angkas mo. Tapos may grab bar. Forma ng grab bar eh, no? So sa preno sa likod, naka Brembo din. Tapos CNC na swing arm. Ang sa setup ni Idol lang. Ganda. Goods na goods eh. Tara, testing na natin. At mainit. So napakaganda, napakalapad ng upuan. Kaya lang medyo mababa ang feeling kapag nakasakay ka. Ibang-iba kumpara sa mga motor, no. Pero ganyan talaga ergonomics niya, no, mga tudes. Flat footed, syempre. Tara, game. Syempre, naka-on na yan, tatakbo na yan. Hop. Baka mabigla eh. Game. Pinakamabagal muna tayo. Cute na side mirror na nabit niya eh, no. Oh, lakas na pumatak, putik. Oh, diba? Lakas pumatak, putik. Tapos ang taas ng tuhod mo. Ang tuhod mo nakaganyan, no. Oh. Parang nakaupo sa inodoro na mababa eh. Oh, lakas pumatak mga tuds, oh. Oh. Iba ang feeling eh, no. Ayos din pala. Oh, matagtag ang suspension. Siyempre, aftermarket na yung mga nakakabit dito. Hindi pa siguro napapatune ni tropa. Pero ang ganda, ayos. Lakas buhat ako. Naka number 1 lang yan. Hindi na sayang, tinanggal niya yung dashboard eh. Siguro, sabi niya, papalitan niya daw ng dashboard eh, na bago. Kaya tinanggal niya. Siguro luma na tingnan, kaya tinanggal niya. Papalitan niya siguro ng bago. Hindi natin kita takbo eh, pero nakakatuwa. Buterigis. O, di ba? Try natin number 2. Oh, takatulin. Ayos din. So, syempre mga dudes, kaya naman natin na itatry yung mga ganitong motor. Ito na yung kasi yung future. Ito na yung future natin. Ayaw nyo man o sa hindi, ito ang bago. Or ang bagong magiging mga motor natin sa hinaharap. Syempre, walang tunog. Hindi kailangan ng makina na kailangan may change oil, may ganyan, di ba? Ang makina niya, dynamo, kapag nasira, disposable na. Palit na agad, no? Oy, nagugulat ako sa lakas eh. Number 3 natin. Oh, nakakagulat yung unang arangkada niyang gano'n. Pag umarangkada siyang gano'n, umaangat eh. Pag umangat na ganyan, no? Pero pag tumining na, wala na, ayos na. Parang kumbaga pure torque lang siya. Pagka sumalida na yung sumalida yung takbo niya,
iisa na or nakapondo na yung takbo niya, no? Laking bagay din yung side mirror eh. O, kitang-kita yung nasa likod. Lupit eh. Ang cute. So, ang nakakabit na nagugulat talaga ako sa power eh, no, mga tuds. So mga tuds, ang nakakabit na kwan dito na motor eh 2,000 watts, no? Tapos equipped na siya ng lithium battery. Pero kapag ka bumili ka ng typical o ng ganitong modelo, mga tuds, syempre mas ang stock niya syempre hindi ganoon kalakas. Gawa ng siya ay anong tawag doon? 'Di ba lithium, ano yung isa? Naka lead acid. Naka lead acid naman yung isa, yung stock neto. Kapag halimbawa mga tuds, ang advantage kapag halimbawa naka lead acid or naka lithium battery ka, mga tuds, kapag sa lead acid automatic yung kapag ginamit mo may 30 minutes interval yon, na kapag ginamit mo hindi mo kagad pwedeng i-charge rekta yon, halimbawa kahit low bat, kasi pwedeng masira yung battery, no, mga tuds, kasi pagka lead acid. Kapag lithium naman ay walang problema yon. Iba yung lithium battery kumpara doon sa isang yon. Yun ang pinagkaiba, no, mga tuds. Then mas maganda yung power delivery na ibinibigay ng lithium battery kumpara sa lead acid, no, mga tuds. Ayos eh, ganda, putik. Ang tulin, oh. Oh. Ang tahimik. Oh, di ba? Oy, tukod na. Mababa lang pala yung ano ng silinyador niya. Syempre, mga tuds, ang pinaka-kwan niya naman, kapag matulin, oh. Bagong-bago pa yung preno ni Kim eh. Ang ganda, ang tulay, no? Kaya ako nga ibinlag tong motor or yung e-bike na ito, mga tuds, kasi matulin kasi to kumpara sa mga typical na e-bike na nabibili, no? So ang price range nito pag halimbawa umaabot siya ng 50,000. Hindi ko sigurado, mga tuds, comment down below kung magkano ba yung kuha nyo doon sa mga legit owners, no? Pero ang alam ko ay nasa 50,000 hanggang 70,000 pesos or 80 ba ang ganyan, no? 75,000 pesos ang cash price ng ganitong motor. Yun ay nakadepende kung sa nakakabit. Like kung sila ay naka-upgraded na watts na, or upgraded na yung motor na nakakabit or yung dinamo na nakakabit sa e-bike, and then upgraded na din yung controller, yung battery, no? Iba-iba na din ang mga presyo, mga tuds. Kakabigla talaga, tol. Bangis eh. Oh. Kaya lang hindi natin mapapakita yung dashboard din, tinanggal niya eh. Ganda sana, pero putik yung performance, ang ganda din. May ahalin tulad mo din talaga sa typical na motor yung performance, mga tuds. Sa mga ang lakas niya eh, parang mga ano na eh, sa combustion engine, kung ikukumpara, parang kargadong Mio eh. Oh, lakas sumatak eh. Lalo na to kapag ito hindi pa daw upgraded yung ano nito. Hindi pa daw upgraded yung controller. So eto naman basic lang, syempre battery, controller, taas dinamo na. No, wala na siyang mga kumbaga sa typical na combustion engine na marami pang pasikot-sikot, like makina. Bago pa makarating ang power sa gulong or makapagbigay ng output, marami pang pagdadaanan. Ito, battery, controller, tapos dinamo na kagad ang sunod, no? Ganun kasimple. Yung controller na sinasabi, siya na yung nagre-regulate ng takbo,
ng silinyador, ng bigay ng kuryente sa dinamo, di ba? Yan siya. Tapos yung battery, syempre, yung storage ng power nyo. Oy, kakagulat yung tulin eh. Ayos din eh. Ganda pare. Ayos. Pwede nyo i-consider ang pagkuha ng ganitong motor kasi may tibay din naman. Ito nga eh, baka nga hindi kayo maniwala na second hand pa tong nakuha ni Kim na ni Boss Kim na e-bike. 'Di ba? Imagine niyo, parang ginawa niyang project bike eh, mga pinalitan niya lang yung mga syempre nag-upgrade siya ng lithium battery. Syempre bata pa yon, si Kim na yon, gusto niya mabilis. And then mapera din naman. Upgrade agad siya ng battery, tapos upgrade din siya ng motor. Aba, yung motor pala nito stock pa din, no? 2,000 watts yung declare niya. Oh, tuli, kakatuwa. Woohoo! No, si Mac, ang mandakli ko. Ano? Ang tulin eh. Oh, di ba? Sa handling pare, katulad lang din siya ng mga typical na motor. Oo. Oh, lane filtering ka din, no, di ba? Oh. Ang tahimik, putik, sibak na sibak eh, no? Walang warning na napakaingay eh, no? Ayos pare, ganda. Ganda ng motor. Eh, tatay, ayaw mag-ano ng side mirror eh. Bangis eh, oh. Oh, eto, walang delay. Walang delay sa andar, walang delay sa takbo. Ibig sabihin, maganda kasi mga e-bike mga tools pagdating sa traffic or sa city driving kasi syempre puro arangkada yung performance ng motor na e-bike or ng electric bike. Kapag ka naman binangga mo siya sa long rides, eh medyo matakaw siya sa battery, no? Kung ikukumpara sa combustion engine. Kasi doon naman talaga ang ginawa or dinesign ng combustion engine para tumagal or maging optimize siya sa mga long rides, no? Hindi katulad ng mga e-bike na kaya lang naman siya na buo eh para pang city driving, no? Ayan mga tudes. Sa unang tingin pa lang, mapapagkamalan mo talagang gas-powered scooter ito. This one is packing 2,000 watts brushless motor. Match yan sa 72 volts battery setup mga tudes. Check nyo yung forma, napaka-angas and napaka user-friendly, no? Meron tayong front and rear disc brakes para sa siguradong hinto. At meron naman tayong tubeless tires na para bawas abala sa mga flat, no, mga tudes. Napakaganda ng hatak, ramdam mo agad yung torque ng 2,000 watts na brushless motor mga tudes. On paper, this can go 60 to 90 kilometers per hour. Pero sa mga modified units, like yung upgraded ng controllers, upgraded yung battery, upgraded din yung brushless motor niya na up to 5,000 watts ba, ganyan. Kaya niyang umabot more than 150 kilometers per hour, no? Pero dito muna tayo sa stock para safe mga dudes, no? Perfect to sa mga may hilig mag-commute sa city. Hindi ka bitin sa akyatan at kayang-kaya sumabay sa agos ng trapiko. Ang range natin dito ay up to 50 to 100 kilometers depending sa battery choice nyo mga tudes, kung lead acid ba or lithium, no mga tudes. Mga tudes, ang talagang pinapakitang advantage ng mga ganitong e-bike, yan, katulad nitong H1 Keso inspired, ay ang kanyang kawalan ng gas or hindi ka na kailangan gumamit ng petroleum gas, no mga tudes, kasi sa panahon ngayon na talagang walang tigil or walang preno ang pagtaas ng produktong petrolyo, eh sadyang maghahanap ka ng alternative para maibsan naman yung hirap na dinadanas natin, no mga tudes. Talagang kahit sino tatamaan kapag ka halimbawa tumaas ang produktong petrolyo mga tudes. So ito na yung future natin, ito na yung papalit sa mga combustion engine. And then napakaganda din talaga, napakasarap gamitin, napaka-user friendly. And yung maintenance hindi naman gaano kabigat, no mga tudes. Yun ang nakikita kong advantage pagdating sa mga ganitong e-bike. Ang maganda pa, nakakapag-produce na din sila ng matutulin na unit katulad dito sa atin, no.
yung ating binablog na motor or e-bike for today's video. Mga Tods, sa maganda kasi sa mga ganitong e-bike, syempre, hindi ka na miski magagasolina, hindi ka na miski may mga change oil na pwedeng makasira or maka-apekto sa performance ng motor nyo. Ito, basta naka-charge. Yun na ang ano nun eh. Oh, ang ganda kumatakbo. Tuloy no. Ganda, putik. Ka-enjoy eh. Ang ganda niya gamitin eh. So nakaka-excite yung mga bagong ilalabas or yung mga bagong innovation na gagawin ng mga manufacturer. Siyempre, nandyan yung Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki. Alam ko, sabi ni Kawasaki nung mga 2 years ago, 2035 magiging full electric na lahat ng motor na ilalabas nila. Parang sa Honda naman 2030. Mga Tods, imagine niyo 10 years after from this video, syempre magiging electric na lahat ang motor na ilalabas. Pero hindi pa rin natin alam. Kasi nga syempre mahal natin yung mga motor na mahal natin yung mga motor na ganit na combustion engine. Syempre may tunog, may personality, parang may buhay din talaga yung motor, no. Hindi katulad ng halimbawa ng mga ganito na tahimik, pure performance, walang nasasayang na energy, no. So pag-usapan naman natin yung ayaw ko, no, pagdating sa mga e-bike. So ito naman, subjective naman din nga yan, no. So ang ayaw ko lang yung mga tao kahit walang alam sa daan or kahit anong edad pwede silang gumamit ng e-bike, mga Tods. Nakakagamit sila ng kalsada kasama nating merong mga lisensya. Sa simpleng pagliban-liban lang, di ba? Kapag ka wala kang knowledge kung paano ka liliban, talagang takaw aksidente. Kasi may kanya-kanyang linya, kanya-kanyang kaalaman yan. At pagka ang tao na gumagamit ng e-bike ay hindi sanay gumamit ng kalsada, sadyang magiging ganon ang kalalabasan, no, mga Tods. Hindi sila marunong In short, wala silang alam pagdating sa daan. Kaya gusto ko sana mangyari kapag halimbawa may mga e-bike ng ganito, ipatupad na nila na dapat lahat ng gagamit ng e-bike ay may lisensya din, mga Tods. Kasi napakadelikado. Tulad nito, ayan, no. Ayos din, may lakas yung motor, may Huwag na nating isipin yung Huwag na nating isipin yung benta. Isipin natin yung safety ng mga tao na nagagamit ng e-bike at gagamit ng kalsada kasabay ng mga naka-e-bike. Kaya nga napaka-toxic na community ng mga motor pagdating sa e-bike. Syempre, kamote na ngayon nakamotor. Ano pa yung isipin mo yung mga taong walang alam tapos biglang gagamit ng mga ganito na syempre marunong lang mag-balance, marunong lang pumiga ng silinyador, nakakagamit na ng kalsada, di ba? Yun ang ibig kong yun lang ang aking point, no? Pagdating sa aking comment, pagdating sa mga e-bike, sana lahat meron lisensya. Nakakagulat nakakagulat yung power. Oh. Naka-3 na ako. Medyo mabagal pala pagka 1, no. Na yan, parang na may limit. Pero ayos din. Ayos din na. Ganda, putik. Mauna mo pa nga yung mga siguro yung mga takbuhan ko kanina, mga 60 yun. Ayos nauunahan ko yung mga motor. Ano yan? Pero ang yan, yung rektahan, kasabay ko click dyan 80. 80. Sagad na. Oo. So ito yung owner. Gaano ka ang isang full charge? Gaano ka layo na nararating? Based dun sa nagawa din ng battery niyan, nasa 100 to 120, 130 130 kilometers. kilometers sa isang full charge. Gaano katagal isang full charge? Depende rin sa bigaw mo yung boss Hindi, gaano katagal yung yung ibig sabihin yung 'di ba, from Lobat. Gaano katagal i-charge? Mga 4 to 6 hours. 4 to 6 hours. Pag lobat na lobat, nasa 6 hours siguro. 6 hours, no? Not bad na din kasi kung iisipin mo magkano ang kuryente na makukonsumo doon sa 4 to 6 hours kumpara sa gasolina natin na nasa 80 na, mas matipid pa rin, no? Kasi Isang linggo ko na
ginagamit niyo po isang full charge yun. Isang full charge, kaya umabot ng ano, 1 linggo. Oo. Pero depende Di ba? sa aplikayo. Pag sobrang, siyempre, pag gaya ng gasolina, pag Depende din sa layo ng ano, no. babad niyo sa throttle, lakas din ng gasolina. Ganun din sa battery. Ayos din nga, ang ganda. Ganda pa ng performance. Kaya lang parang hindi ka yata makapag-angkas dito, no? Ano, nakakapag-angkas ako dyan? Pag-angkas ka. Yun nga lang, mali, gawa dito. Konti lang ang tapakan. Lalagyan ko pa ng kwan. Dito dapat eh, no? Oo. Hindi, pero dito dapat talaga. Dito, may nabili ako ano, may pakaba. Pinipindot lang natin mo. Hindi ko pa nakikakabit eh. Magmo-modify ka pa. Buo eh, oh. Oo. Ano yan? Tabas yan. Yung pinta ang ganda din eh, no? Pero ang manufacturer nito, China din. Parang Taiwan. 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 Not sure kung Taiwan ba o Japan. Basta maaaring. Maganda din ang ano eh, quality ng mga pairings sa kakabit eh, oh. Bagong-bago pa preno mo eh, natunog eh pagka pinipreno. Bago pa. Ayun, may ano pa dito. Hindi pa nakakayod, oh. Oo. You know? Kakaano ko lang din yan. Kakabit ko lang din itong nakaraan. Gawa nga sinabay-sabay ko yung kabit. Unat na huli. Disc brake yan, unat huli. Napakatipid, napakaganda gamitin ng mga ganitong motor. Ito na yung future natin. So imagine niyo from this to this. Oo, tuds. O, di ba? Napakaangas. So maraming salamat sa pagsama sa ating video for today. So kung nagustuhan niyo yung video, syempre mag-comment kayo and please subscribe. Malaking tulong sa ating channel yon, mga tudes. Maraming salamat sa panonood. Ride safe always. Peace. I'm pissed off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown.